Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaagapay. Hello, good evening. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. It's the month of May and we are thankful naka-go through tayo sa mga may init na panahon. Pero sa init at alab ng pag-ibig ng Panginoon, andito pa rin. Init ng panahon pero may init ng Panginoon sa buhay ninyo. Magandang gabi dito sa Heartline mula sa Far East Broadcasting Corporation. Tayo po ay napapanood sa Facebook, Radio TV sa 702 DZAS AM Radio at sa Facebook din tayo ay napapanood din. Pakinggan nyo kami dito sa ating mga episode sa Heartline na mula alas 9:30 ng gabi ngayon hanggang alas 11 ng gabi, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Siyempre, ito pa rin ang inyong Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo, host natin dito sa Heartline Friday Night. Good evening mga kaagapay. At kitang-kita nyo naman ang napakagandang kasama ko dito. Ano to? Gen Z, Millennial at lahat-lahat yan. Nako, she's a very young professor na ng Alliance Graduate School sa Department of Faculty ng Masters and Certificate Program ng Counseling Department sa Alliance Graduate School. Ayan, pagka na pumasok kayo doon, siya ang isa sa mga magtuturo sa inyo. Grabe, ang dami kong matututunan sa kanya. And you, I'm sure may encourage din kayo dahil sila ay kasama din sa Victory Fellowship sa Katipunan sa may UP Hub. Founder din ng Sela Clinical Christian Counseling and Psychotherapy. At ito ay isang private entity na nag-operate sa UP Town Center with Victory Katipunan. Ayan. Ang ating counselor na napakaganda ngayon, ay isa ring board member ng Philippine Association for Christian Counselors. Asawa ni Pastor Mike. Hello, Pastor Mike Gayataw. Kamusta ka, Pastor Mike? Miss na kita. Very good friend of mine. And of course, ang misis niya, ang ating kasama ngayon. Welcome! Welcome, Doc Adrian Gayataw. Good evening. Hey! Salamat, Coach Pilo. Ako, bihira lang ako makasama ng mga ganyang kabata, ang itsura, ganyan. At alam niyo naman, mga kaagapay, ang mga kaibigan niyo dyan na nasa millennial, nasa Gen Z, Gen I, kasama na ba yung Gen I doon? Meron akong palang bago, ha? Oo, ayan, yung mga kasama nyo, hilahin nyo na yung mga kaibigan nyo na nasa ganyang edad. At welcome na welcome din pati yung mga katulad ko na malapit na mag-senior. Ayan. At yung mga seniors din. All around tayo dito sa Heartline Friday Night. Dito sa inyong mga kaagapay, welcome. Ate Adrian, how are you? Good evening. Good evening, Coach Philo. Talaga pong tama kayo, mainit na nga. At marami na tayong mga pinagkakaabalahan ngayon. Pero medyo umuulan na rin, ng konti. Medyo umuulan, tsaka may mga bagay na talagang really, really we have to get ready for. Anyway, kamusta ang ministry po? Okay naman ang ating ministry, lalo na naghahanda tayo sa upcoming elections. Yan, nako. At alam natin na marami sa ating mga kababayan ang ine-empower natin na i-exercise yung ating rights. Yeah. At syempre sa ating linya, Coach Philo, bilang mga counselor, tumutulong tayo sa mga nararamdaman ng ating mga kababayan, lalo na kailangan mag-isip at gumawa ng matalinong mga desisyon. Absolutely. Tayo ay nananalangin din na yung mga pinuno natin ay kasihan ng Panginoon sa kanilang mga pamumuno. At tayo din ay magtagumpay ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayaring ito. Nako, pero alam mo, Amen. Doc Adrian, pagka-counselor,
hindi tayo mapolitika, no? Hindi tayo mapolitika, hindi tayo yung tipong nagtatalakay kung sinong panig, sino ang iboboto. Hindi po kami ganoon, ano. Counselors, Yes. nire-respeto natin ang independent na pananaw ng bawat isa pagdating sa Yes. politika. Pero politics aside, ano, alam ko may mga fans club ka, Doc. So go ahead. Please, batiin niyo po ang inyong mga mahal and fans people. Yeah. Yes, ang fans club ko talaga ay wala, no other than my husband. Manabanggit niyo nga po, the love of my life, si Mike. Yung Hello, mga Master Mike. hello, sweetheart. Binabati ka ni Coach Willow. At syempre, ang aking pamilya, yan naman ang mga ating talagang nagsusupport sa atin, yung mga mahal natin sa buhay at ating mga kapamilya. Ayan. So, hello sa inyo, nanay at tatay ko, mommy and daddy, at yung aking mga kapatid. Ayan. Oh, At may banggitin mo pamilya naman rin yung tayo. name. Banggitin mo yung name Oo niya nga, para syempre. madinig. Si Mami, proud na proud akong ipakilala sa ating mga tagapakinig, taga-agapay. Ang aking mami po ay si Mrs. Resi Bote at si Mr. Acer Bote at ang sister ko na si Stephanie Uy, ang kanyang asawa, si Dave Uy. Sigurado nakikinig sila ngayon at ang isa ko pang kapatid, si Adriel Bote at ang kanyang asawa na si Ricky Bote. Ayan, Ayan. nako. Pamilya Ang ko. sarap naman. Salamat sa Bote family. Talagang kayo ay support na support kay Doc Adrian. Yeah. Yes! Doc Adrian ay Yes, coach. napakahusay. Napakahusay na professor, counselor. Ayan, mamaya-maya kapag may gusto sa inyo magpa-counseling, professional na counseling po, no? And dito mamaya is-announce natin ang kanyang contacts. Yan. Well, but anyway, tayo ay dadako na doon sa mga tanong. Excited tong mga agapay natin. So, mga kaagapay, mga pangbata, pangmatandang tanong, andito na. Ready na kayo? Hilahin na ang mga silya tsaka yung panghalo-halo nyo dyan panggabi kapag mainit. Halo-halo. Kung kayo nalalamigan, kape, okay hot chocolate, yan. Kung gusto niyo mga ice cream, walang problema. Pa-invite kami sa ice cream. Ayan. Yung pistachio flavored ice cream. Coach Pilo, Ayan. magde-date na tayo ni Miss Doris, ang inyong butihing may Yes, ang bahay. aking may bahay na constantly on support. Ayan. Andyan lang. Hello, honey. How are you? Ayan. Dito tayo at May. At ngayong buwan ng May, marami mga magaganap. So, eto na mga questions po. Doc, ready? Yes, Here we Coach. go. Our first listener, sabi niya, ano po ang may papayo niyo sa akin tungkol sa kapatid ko na hindi na po nag-iisip ng maayos? Nahilig siya sa online gambling. Nalubog na po siya sa utang. Ako na po nalalo pa siyang lumala dahil nag-iisip na magpakamatay para lang mabayaran ang utang niya. Ay, Doc, alam mo sa US may survey, ano? Talagang isa sa mga top reasons kung bakit nagsusuicide ang isang tao ay financial and it's gambling. Pinakamadami sa US ang nagsusuicide dahil sa gambling. And I hope na para sa inyo na mga nakikinig, alalahanin nyo, mayroong disenteng paraan ng pagkita ng pera at mayroon mang buhay na nangyayari at kaya talakayan natin ito. Paano ba matutulungan ang isang taong nalulong sa gambling at na may suicide factor pa to? Naku, sige nga po, Doc. Oo nga, Coach Pilo, nakakalungkot yung statistics na nabanggit mo. Actually, itong kaagapay natin, na-imagine ko yung mga conflicting emotions niya. Maaring nagawa na niya ang lahat para Mm-mm. patigilin yung kapatid niya sa pag-online gambling. Oo. Siguro kinausap na niya, pinagalitan, at maaring binigyan na rin ng pinansyal na pambayad sa utang. Oo, So, bang. ano bang mga pwede niyang magawa? Kasi ang tanong niya rin is, nag-aalala siya ngayon na naiisip na ng kapatid niya na magpakamatay. So, Coach Pilo, ang unang-una kong naiisip dyan is yung mapayuhan ng ating kaagapay na maging mas maunawain pa sa mga pangangailangan ng kanyang kapatid na maaring hindi lamang pinansyal na pambayad sa utang. So, marahil yung utang o marahil ang utang o pagsusugal ang pinaka kapansin-pansin na problema ngayon, ano, yung pangbayad. Oo. Pero maaring merong deeper issue pa.
So Yeah. makakatulong na malaman ng ating kaagapay kung ano yung nag-uudyok sa kanyang kapatid para mahilig o malulong sa gambling. Oo. Bakit nga ba nahihilig ang isang tao sa gambling? Pero alam mo, Ate Doc Adrian, yung mga taong nag-gambling ay talagang na, nahahatak nung may ano lahat ng science in-study, ginawa lahat ng attractive, ginawa lahat ng pwedeng panghikayat, yung magagandang kulay, ang ganda-ganda ng atmosphere, merong libreng drinks, tsaka mga ano, syempre may mga magagandang babae din, mga bisyo na naandoon. Andoon ang ano, napasok ako one time do sa isang lugar na casino. Talagang malululong ka sa gambling. Pero hindi lang yun sa phone pala, sa cellphone. Meron na rin. Online na, no, coach? Mm-mm. Akala ko, ano lang yan, laro-laro na walang pera. Yung pala may tunay na pera involved. Pero ang Mm. pinaka nakakaengganyo dyan yung kapag nananalo, pero may science Papapanalunin ka talaga para may makuha pa sa iyo. Alalanin nyo, ito yung negosyo Kaya hindi nakakapagtaka kung merong talagang naengganyo. Ngayon, kailangan tayo ay maging, sana yung mga politiko natin may batas patungkol dyan, no? Tama. Ma-improve. Tsaka tayo ay dapat maging mapagmasid. Anong pwedeng gawin ngayon para sa taong nalululong? At lalo na gusto pa mag-suicide. Yeah. Tama ka, Coach Pilo, no, yung sinabi mo yung sa siyensya na part. At saka maaring mayroon ding relational concern or issue, no, na Ay, yeah. di ba pag nananalo, masarap sa pakiramdam yon. Mm-mm. Lalo na kung naabutan pa na may pinagdadaanan yung katulad nitong sumulat sa atin na kaagapay. So, kung mayroong kalungkutan o kung mayroon mang gusto, pangangailangan ng connection, Mm-mm. naghahanap tayo ng minsan yung parang tinatawag ng mga ninyo, Coach Pilona, ng mga psychologists na affect relief, yung gustong Yeah. makaibsan sa kalungkutan. At eto, Oo. kung mananalo ka ng mananalo, masaya, lalo na sa simula, di ba? Oo. So, ang tanong, ang pwede nating isagot sa katanungan ng ating kaagapay is, um, malaman natin talaga ano yung kanyang concern ng kanyang kapatid, ano yung nag-uudyok para mapunta dito sa e-gambling or e-games. Mm-mm. Okay? And at the same time, maging matalino rin, maging wise. 'Di ba na maaring sa sobrang pagmamahal niya is maging mapagbigay masyado o mawain to the point na to-tolerate na yung mga hindi healthy na behavior. Lalo Ibig na may sabihin, kinalaman sa. parang yung nagkukonsente. Yes, tama ka, coach, yung pag-consider lalo na sa financial na part. Mm-mm. So, tulungan din nung ating kaagapay yung kanyang kapatid sa pagharap nung pagbabayad dun sa utang. So, maaring on a practical note, coach, ano no, tulungan gumawa siya ng listahan. Sino ba yung mga nautangan? Ano, magkano yung kailangang bayaran? Mm. At iwasan na bigyan ng instant solution na, o ganito bang amount? Sige, bayaran natin this way. Kasi maaring mayroon ding lesson na matututunan yung kanyang kapatid sa pagharap ng pagbayad dito sa mga kanyang pinagkakautangan. Um, Well, Lalo na, mm, yeah, coach, go ahead. may good part dito. Gusto niya makabayad. Which is tama naman. Kung may utang ka, bayaran mo. Pero, ah, naalala ko yung mga kina-counsel na natin na may gambling issue. Kasi sa batas, wala naman talaga nakukulong. At hindi ka dapat, lalong hindi ka dapat i-force or tawag dito, i-bully. Alam mo, minsan may mga sindikato dito. Meron din mga ina-outsource na mga taga-singil, yung naniningil na may dalang baril, tsaka ng ano na, ng bubraso na ng mga tao. Minsan pupuntahan ka pa sa bahay mo, yun. O kaya hihiyain ka, that is, alam nating bawal yun. Kung ito ay sa gambling rin lang naman, makipag-negotiate kung paano bayaran. Okay? At the same time, kung hindi naman talaga legal, ay nako, ay sumbong. Ayan. Definitely, ayaw ng batas na singiling ka, pati buhay mo at buwis buhay mo dahil dan sa gambling loan, dahil sa gambling problem. Pero tama ka Doc Minsan may relationship problem
Minsan talagang hindi niya nararamdaman yung saya ng buhay, kaya nahanap sa bisyo. Which is, I think, not just gambling. Maraming mga bisyo ay pantakip butas dun sa kakulangan ng relasyon. Ayun, nako, damdam ka. Nabanggit mo nga, coach, kaya umabot na nasabi nung kaagapay natin na nag-iisip na din nga na wakasan yung buhay niya. Na maaring, oo, tinatakasan niya, ginagawa niyang paraan yung hindi siya makabayad. O maaring isa na lang yun sa mga huling straw o huling mga senyales na talagang gusto na niyang matakasan yung kanyang mga problema. So, idagdag natin, coach, na isa pang maaring gawin ng ating kaagapay ay iwasan ang pagkondena Mm. pero ituro yung tamang landas. Mm. So, habang Yun. tinutulungan na Mm. makabayad, matulungan na makaahon dun sa kanyang mga pagkakautang, is parang, di ba, coach, parang malakas yung temptation or yung pagkakataon na gusto nating sisihin para matutunan Oo. mo na yung mga mali mong pinapasok na o ginawang desisyon. Pero siguro itong pagkakataon nito is imbis na ikondena, is maging pasensyoso sa pagtuturo ng tamang landas. At hindi lamang yun, coach, dahil nga meron ng usapan ng suicide dito, di ba? Is Mm. maging mapagmatsyag Mm. din na bantayan yung Mm. kilos niya, wag sanang Yan, iwanan. bantay. Yes, coach, mag-isa lang sa bahay. Kung nandito na sa ganitong stages, baka ano na yung mga naiisip ng kanyang kapatid. So magandang masamahan siya literal at Mm. masamahan din siya sa kanyang pangangailangan na relasyonal at emosyonal. Yan, nako, alam nyo mga kaagapay, siguro ang isang taong ganito, nararamdaman niya parang wala na siyang halaga. Yung buhay niya walang halaga. Yung mga tao sa paligid niya walang halaga. Pero pagka napag-usapan ninyo yan, ay, ang sarap pag-usapan ko ano yung mahalaga, ano yung Yes. importante sa inyong relationship. Para malaman niya na hindi naman siguro katumbas ng utang ang kanyang buhay. Ano? May Yes, marami yes. pang mahalagang bagay. Nako, pagka mahal mo ang isang tao, ang daming mahalagang bagay ang madidiscover mo sa kanya. Ay, Yeah. naku, Doc Adrian. Talagang naalala ko si Pastor Mike talaga tsaka ikaw. Hindi siya nagagambling, coach. Ba't mo Hindi, naalala? hindi, hindi kasi yung yung samahan ng mag-asawa, magandang, Ayun. I love that. Talagang Buti napakaganda. nilinaw mo, coach, ha? Hindi mo gambling yun, hindi mo Hindi po nagagambling. Yan. Yes. Pero coach, hindi siya nagagambling, pero jackpot na jackpot talaga siya sa puso ko. Ipasok lang, tama. Sa coach, gusto ko lang i-ending na, yung, ang ganda kasi nung nasabi mo, coach, kanina, na may siyensya na nga na nangyayari sa katawan at sa pag-iisip ng tao kapag nalulung ka na sa gambling. So, baka maganda rin na kung nasubukan na lahat ng ating kaagapay is makahingi na rin siya ng tulong na sa professional Yes. na may makakatulong sa siyensya na part. At coach, alam naman nating lahat na oo, sa siyensya part, hingi tayong tulong. Pero at the end of the day, maganda rin na maitulong din sa ating kaagapay na maipanalangin din niya. Kasi minsan sa gantong level is hindi na nadadaan sa usap, Mm-mm. hindi na rin nadadaan sa kahit mariresolve mo yung problema o hindi. Kung nandito na sa ganitong level na hindi na alam yung gagawin is Oo. ah, ipanalangin din ng ating kaagapay yung kanyang kapatid. Yes. Para maintindihan niya yung halaga niya sa Panginoon. Ano? Mahalaga ka pa rin sa Panginoon kung sino ka man na nararamdaman mo parang wala nang pupunta ng buhay mo. Mahalaga ka. May mangyayari pa. At hindi mo alam kung ano Yes. yung naka-in store. What is ever is in store for you in the future. Yan. Buti na lang ang future. Hindi pwedeng madistrong ka. Hindi pwedeng masira. Dahil hindi mo maabot Yes. yun. Yeah. Ang daming future. Nako, pagdating dyan, pagka kunwari sa professional counseling, ipa-plug in ko na ang Philippine Association for Christian Counseling. Punta po kayo sa philac.org, that is philacc.org. May bayad po ang kanilang counseling, pero minimal lang po. Kaya huwag kayong mag-alala. Kayo po ay pinahahalagahan ng mga tao doon. At si Doc Adrian, nagka-counseling din kayo ng ng mga gambling, ano? Ayun. Mamaya bibigay namin yung contact numbers namin si Doc Adrian diyan sa amin. So antabayanan 'yon, no?
para makatulong sa inyo. Yan. Well, Doc, meron tayong isa pang listener. Ang sabi niya, ay eto tungkol naman sa magulang niyang namatay. Sabi niya, my mother passed away 4 months ago. Simula pa noon, sobra ako nalulungkot. Parang di ko na kaya ang buhay ko. How to avoid po ang pagkakaroon ng suicidal thoughts? Nako, suicide din. Parang, I think, ang common dito siguro, Doc, is ang taong nagko-commit ng suicide ay definitely nawalan ng personal worth, nawalan ng hope, pag-asa, nawalan ng pagkilala sa sariling halaga. And then kapag hindi mo na nakikilala yung halaga mo, hindi mo na naiisip ang iyong tunay na layunin o ano yung tunay na pag-asa sa buhay, yun yung basic dun sa mga taong nagsusuicide. Paano po ba ito? Mga taong labis na nasasaktan, nahihirapan sa kanilang kalagayan. Oo nga, Coach, no? Ramdam na ramdam natin yung pagkalungkot nitong ating kaagapay at it's been 4 months or ilang months na nawala yung kanyang ina. Fresh na fresh. Fresh na fresh, ano, napaka ramdam na ramdam yung mga unang araw, unang linggo, unang buwan. So, Coach, di ba, nasasabi natin na yung pagkawala ng magulang, ng ina, isa marahil sa mga pinakamasakit na maaring maranasan ng isang tao sa mundong ito. At yung tanong niya is paano maiwasan na magkaroon ng suicidal thoughts. So, yung pag-iisip na suicidal thoughts, pag-iisip na gustong mamatay, ayaw nang mabuhay, nakakalungkot na kadalasan, ito talaga yung mga naiisip ng mga taong na namatayan o nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa sobrang lungkot, parang sa sobrang sakit, gusto na rin maari ng ating kaagapay na mawala yung sakit, kaya gusto na rin niyang mamatay siya. Pero actually, Coach, the fact na nagtatanong siya sa atin kung paano maiwasan yung suicidal thoughts, ang naririnig ko dito, Coach, is hindi niya talaga gustong mamatay. Hindi ba? Oo. Parang gusto niya lang talagang matigil yung sakit at lungkot na nararamdaman niya. So somehow may hope doon na ayoko na nung lungkot, parang gusto kong mamatay pero hindi niya talaga gustong mamatay. So anong maaari niyang gawin tuwing nararamdaman niya yung sobrang sakit at malalim na kalungkutan? Actually, sa totoo lang, naisip ko na wala talagang totally makakaalis nun. Kasama talaga yun sa ating pag-journey dito sa ating buhay natin, no? Pero makakatulong na malaki na ang sinasaloob mo ay kailangan mong masabi sa taong nakikinig sa iyo. Kasi alam mo yon, ang suicidal thought tsaka yung katulad ng ibang mga thoughts, pantasya yan. Pantasya sa loob, mga ideation, mga bagay na naiisip mo, parang usok yan sa iyong utak, usok na naandun. Pero kapag nasabi mo na sa isang taong napakinggan ka, hindi mo pwedeng sabihin sa aso, hindi mo pwedeng sabihin sa salamin, hindi mo pwedeng kausapin yung pader o ayun. Pero kailangan may nakausap ka na alam mong napakinggan ka at naunawaan ka. Pagka nasabi mo, yung lahat ng nasa utak mo na parang hindi parang pantasya, walang katotohanan. Pagka nasabi mo na, nagiging crystallized, nagiging solid, nagiging tumpak. Doon mo palang masasabing, ito yung tunay na damdamin ko. Ito yung tunay na aspeto na aking kinonsidera. Ito yung tunay na dimension nun. Ito yung mga factors. Kasi na-concrete mo na-finalize mo na kung ano yung mga tunay na kaakibat noon. At kapag nasabi mo na yon, madali nang i-modify. Either tatanggapin mo, gagawa mo na ng paraan, magagawa na yon. Dahil kasi mas alam mo na, mas nakilala mo na kung ano yung limitasyon. Yung laki o yung liit, yung taas, at yung quality nun, mas naintindihan natin ang problema kapag na-share mo at naipagkausap mo sa isang tao na nakikinig sa iyo. Ganun. At yun yung ginagawa mo, no, Doc Adrian, mga counselors. Yeah. Tama, nag-agree ako, Coach, sa sinabi mo na hindi man totally mawawala o mawawala yung nararamdaman na grief is naiibsan ito kung ito ay pagdadaanan natin na may kasama tayong ibang tao, mga kaibigan,
kaibigan, kapamilya, o sabi nga ni Coach na isang counselor, isang Mm. professional counselor. At Coach, may tinatawag talaga tayong ganun na parang grief counseling, ano? Oh. Nagjo-journey sa atin sa ating mga pag-go through ng grieving. Yan. Alam mo, para din siyang bagyo eh, ano? Pag nakita mo yung sa langit, ang kapal ng ulap, ang itim-itim ng ulap, alam mo medyo malakas na ulan ito at natatakot ka kung paano mangyayari, baka bumaha, ganun. Agam-agam ka lahat, hindi mo alam kung anong isipin mo. Pero pag bumuhos na at bumaha na lahat, na natatapos din. Nahuhupa din ang baha dahil kasi bumuhos na. Nalaman mo na yung kanyang epekto at nasagupa mo naman na. Ganon din naman ang grieving. Alam natin na hindi maikakaila ang kamatayan. Alam nating hindi mawawala ang sakit at kirot ng namatay. Pero alam natin na meron siyang talagang landas na pupuntahan at yun yung landas na pagpapahalaga doon sa taong namatay at doon sa kung ano tayo dapat maging para doon sa mga mahal natin sa buhay na narito, buhay pa at mga namatay na. Yeah, wow. Naalala ko tatay ko. Oh, wow. Yeah. Susundan ko yung sinabi mo, Coach, ano, na yung sa pagbuhos ng ulan. Ang ganda ng image na pinakita mo. At minsan nga yung pagbuhos na yun is kasama na rin yung pagbuhos ng ating luha. Oo. Yung luha natin, parang ang ganda ng pagka-design ng Panginoon sa ating luha na Yeah. may nangyayari sa ating mga katawan, may nangyayari sa ating pag-iisip habang tayo ay lumuluha. At ang isang maganda na hindi ko alam, Coach, na yung naalala mo yung sa tatay mo, no, na kung ikaw ba ay lumuha is may kagandahan pag lumuluha din tayo na may kasama tayo, may Yeah. kadamay tayo Oo. sa pag-iyak natin, ano? Yeah. It's important na kasi sa pakikipag-usap sa counselor, sa someone who listens to you, doon lang nagiging tiyak, doon lang nagiging konkreto kung ano yung yung pinagdadaanan mo. Kapag hindi mo nasabi, ang labo, ang gulo, hindi mo alam. Pero kapag nasabi mo, nagiging konkreto kung ano yun. Kaya kapag konkreto na siya, mas alam mo na kung paano panghawakan. Ang hirap hawakan ng ulap. Pero Wow. pagka umulan na, madali nang i-manage yung baha. Pwede mo lagyan ng ng sandbag yung harapan ng bahay mo para hindi kasi at least tubig yun. Kung hindi mo alam, malay mo ba kung tubig yun o buhangin ng ulan di ba? Ang hirap malaman hangga't hindi pa siya bumubuhos talaga. Kaya ibuhos mo, kapatid, kaagapay. Ayan, ang Mo, sarap ng tama, sinabi mo, iiyak mo. Doc. Yeah. Coach, and then dahil nga rin isa sa mga nakakalimutan ng ating mga kaagapay, lalo na pag nagdadaan ng grief is yung pangalagaan yung kanilang sarili, yung kumain ng maayos, kahit Yan. walang gana, matulog ng sapat, Oo. maglakad-lakad sa labas, magpaaraw, may ulan, ano, pagkatapos umiyak, lumabas din naman at magpaaraw at gumawa ng kahit na maliit na gawain paunti-unti araw-araw para kahit yung ulan, hindi ka naman nalulunod, kahit papaano nakakalangoy ka, Oo. nakakalakad, nakakaramdam din ng konting kapahingahan. Oo. Yan. Naku, meron akong verse na isi-share sa iyo. Ang ganda-ganda. Ito ay Psalms 56 verse 8. Sabi niya, in English, you keep track of all my sorrows. You have Wow. collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Sa Tagalog, ang taglay kong suliranin na babatid mo ng lahat. Pati mga Wow. pagluha ko ay nakasulat sa iyong aklat. Ayun. Ganun ang Napak sinabi. Alam ng Diyos ang iyong pain. At kung ang Diyos ang nakakaalam, naku, mayroon siyang mabubuting pakay doon at maidudulot, may ipsam niyan. Wow. Ayan. So, wow. alalahanin mo, kapatid. Ayan. Ay, Ate Adrian. Ang sarap. Sarap Ayun. naman nanalig sa Diyos, ano? Okay. Eto, usapang problema pa rin. Isang tanong dito ng ating listener. Paano po matatanggal sa mind ko na ako ang namumroblema sa problema ng ibang tao? Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Pagka nasa cloud mo, ay parang tayo, ano? Baka counselor to. Maari. Oo.
ikaw na mo problema sa problema ng ibang tao kahit di ko po dapat ginagawa dahil meron din po akong sariling problema. Nahirapan po ako dahil ganito aking isipan towards others po. Oy, ay tama-tama. Oh, baka counselor ka, no? At hindi dapat maging ganun. Nako. Ayan, magandang tanong. Doc, sige nga. Ano ba ang Yes. secret natin? Ano, namomroblema na siya sa problema ng ibang tao at alam naman natin na lahat meron ding sariling problema. So, ang Mm. naisip ko dito, coach, is yung unang-una is malaman niya kung alin bang mga bagay ang maaari siyang tumulong at alin mga bagay ang hindi niya kakayaning tulungan. Oh. So, at maaari ding isipin niya kung ano yung nag-uudyok sa kanya na inaako niya na Oo. pag-isipan o solusyonan yung problema ng iba. Ito ba ay dahil nag-aalala siya sa kanila o nag-aalala siya na wala silang kakayanan na tulungan yung kanilang sarili? Gaano ba kahalaga sa kanya na Yan. matulungan niya yung ibang tao at buhatin yung problema ng ibang tao? So ano yung motivation niya sa paggawa nitong ginagawa niyang pagtulong? Siguro ginagawa niya to dahil kasi sa tingin niya ito mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero hindi naman lahat ng problema ay dapat nating akuin dahil sabi din naman sa Biblia, marami ng problema para ngayon at hindi mo na dapat idama yung para sa bukas. There are enough troubles for today. At sinasabi din na huwag kang mag-alala sa mga bagay na ito. In all things. At sabi din sa Bible na in all things, say it in prayer. Yun. Teka, hanapin ko yung Bible verse na yun. Pero alam mo, Doc Adrian, siguro, na-curious ako dito sa ating listener. Siguro siya nga ay counselor, pero ang habit niya yata ay sosolvin yung problema ng ibang tao. Doc, di ba kapag counselor ka, hindi mo naman talaga sosolvin yung problema ng iba? Tama ka dyan, coach. Tayo ay nagjo-journey din sa kanila dahil naniniwala rin tayo na ang Panginoon ay binibigyan din sila ng wisdom at Oo. meron timing ang Panginoon sa kanila. At actually, tamang maintindihan din ng ating kaagapay na kahit naman gustuhin niyang tulungan sila, hindi naman din niya kakayanin gawin ito lahat. Hindi Mm-mm. niya kontrolado ang lahat ng bagay. Mm. So, mahalaga yung malasakit, pero hindi niya responsibilidad na ayusin ang lahat ng problema ng iba. Oo. At siguro, coach, habang hinahanap mo yung verse, naalala ko rin yung itong verse na ito na sabi sa unang Pedro 5:7, ano na, ilagak nyo sa Kanya, meaning sa Panginoon ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mm. Actually, minsan ang pinapractice ko dito, coach, is tinitingnan ko minsan yung, kung counselor din itong agape na, nanggawa mo ba yung coach, yung tinitingnan yung kamay mo? Oh. Tapos makikita ko na walang butas. Oh, wala. 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 Maalala ko na, ay, hindi pala ako si Jesus. Hindi pala ako Oh. tagapagligtas. 'Di ba? Sa ang Panginoon lang ang may tagapagligtas. Kapag nararamdaman kong gustong-gusto kong tulungan ng lahat pero hindi ko kaya, maalala ko na ang sabi ng Panginoon, siya ay nagmamalasakit at hindi ako ang tagapagligtas. Oh. Siya ang makapagligtas sa lahat. Siya ang may pasanin ng ating Mm. lahat ng Yeah. problema. Totoo yan. Alam mo, naalala ko yung ilang mga counselees ko, ano, na minsan, nakikita nilang nag-grow yung mga tao kapag tumatayo sila sa kanilang mga responsibilidad. Kaya, minsan, tulad yung kanina, yung isang listener natin na tungkol sa gambling, hindi mo aakuin lahat ng problema niya. Hindi mo aakuin o sasagutin yung lahat ng kanyang responsibilidad. Kailangan matutunan niya yung halaga ng kanyang sariling kakayahan, ng kanyang sariling pagtugon sa kanyang pangangailangan. Gaya noon, kapag natutugunan ng isang tao ang kanyang pangangailangan, tumitibay siya sa pagiging mahusay na problem solver, Wow. mahusay sa kanyang kalagayan at nagiging matatag. Hindi tayo yung nagiging matatag para sa iba, kundi sila yung kailangan na lang yung maging matatag para sa kanilang sarili dahil yun din ay makakatulong ng malaki. At I think dumating talaga, maski sa Bible, dumadating sa buhay natin na mag-isa tayo sa ating problema. Mm. May problema din tayo, kanya-kanya. Mag-isa tayo doon. At hindi tayo para maging helpless o walang silbi, kundi mag-isa tayo upang tayo din ay lumago.
doon sa lagayan na yun. Tayo ilalakas, definitely lalakas. Yeah. Coach, ang ganda ng sinabi mo na yun. Napaisip ako bigla na, actually, yung sabi mo na minsan talagang maiiwan tayo mapag-isa at minsan nga kailangan nating alagaan yung ating hindi pag-isolate pero yung pag-iisa na ang context natin, yung tinatawag nating boundaries. Yan. Diba? May usong salita ngayon sa generation ngayon na may limitasyon kasi tayo, yung kakayahan natin. So, maaring naalala ko yung sa Galatians 6:2 at 6:5, no? May prinsipyo doon na sinabi, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. So, mayroong pagkakataon na tumutulong sa isa't isa. Pero meron ding sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling pasanin. Yung binabanggit mo, Coach, na yung sarili ko namang pasanin is meron akong responsibilidad, meron akong stewardship, meron akong pananagutan sa Panginoon na maging faithful dito sa binibigay niya rin sa akin na responsibilidad at pasanin. So magtitira rin ako para sa sarili ko ng oras, kakayanan at pag-aalaga sarili upang magampanan ko yung pagtugon sa pangangailangan ng iba. Tunay. Nako, tama-tama, Doc Adrian. I love that. Ngayon, cast all your cares upon Him for He cares for you and carry one another's burdens. Amen. Na tayo ay magtutulungan sa pagbibitbit ng mga burdens sa bawat isa. No? Nako, kaagapay, sana nakatulong to sa iyo at kung nakatulong ito, ang mga diskusyon natin, i-mention nyo naman, banggitin nyo naman sa amin, padala nyo kami ng message dun sa mga naging idulot nito, yung mabuti na idulot dito sa Heartline. Ano? So send it to us and we will be able to praise God just as well as kung mayroong mga good news, answers. Pero alam mo, Doc Adrian, ang dami-dami pang mga question dito. Pero magbabalik tayo mamaya-maya para sa karagdagan pa mga questions when we get back dito sa Heartline Friday night. Don't go away. Stay tuned dito sa 702 DZAS AM Radio. Tayo ay tuloy-tuloy pa na magtatalakay ng mga tanong ninyo. Kayo ang aming talagang iniisip patungkol dito. So, dyan lang kayo. Don't go away. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa Dix FA. Ang Dix FA,
Nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Ninjiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po? Sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Air, The Way, Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God, talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company Philippines, communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Wow! Maraming salamat mga kaagapay. Nako, andito pa tayo tuloy-tuloy dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo. Tuloy-tuloy tayo sa second segment ng ating program. Siyempre, ito rin ang iyong Kuya Pilo. Kasama natin at walang iba kundi si Adrian Gayataw. Ating guest counselor, Ate Adrian, si Doc Adrian Gayataw ng Victory Katipunan. Yan. I'm so happy to have you here. No? Anyway, mga kaagapay, tuwan-tuwa ako dahil marami sa inyo na andyan, nakikinig ngayon. So, thank you very much sa inyong pagpapatuloy na pakikinig. Si Ate Mildred Lumanog, hello, magandang gabi. Norma Garcia, Ina Buhian, Jasper Balyao, Les Lu, Antonia Ayado, Edmond Garcia, Axonic Aviles, Bluish Green, si Fisher Encila, Nasser Buitizon. Ang hirap nun, Nasser Buitizon. Saang bansa ka, Nasser? Kuya, pa-update. Milagro Sardenia and Gary Tansuico, mga favorites natin. Kasama si Andres Mendoza, Crystal Nicer,
Eugene Magayones Jr. at si Ate Nora Cancela. Hello, Ate Nora. Good to see you. Good to hear from you. Si Abong Abong, salamat din sa inyo na nakikinig dito sa ating Heartline. Ate Nora, good afternoon din sa inyo. Kung nasaan man po kayo. Siyempre, ang mga kagapay natin na nasa ibang bansa, si Ate Vicky Dulcero Galino, hi, sa Guam. At sa US naman, si Ate Claire Cartel, si Pastor Tito Falguera, si Ate Chibu Manlag Santos, si Doc Arnie Bersenio, tsaka si Attorney Sara Bersenio diyan sa US. Nanay Rosa Balinas, wala kayo sa US pero nandiyan kayo sa Malabon. Hello, Nanay. At sa New York, si Kuya Monde Bernal, Shanine, tsaka si Isabel, ang kanyang family. Si Ate Shanine, ang asawa ni Kuya Monde, tsaka si Isabel, ang kanyang anak. Hello. Si Ate Cecilia Beron from Hong Kong. Si Kuya Reynald and Tina Kempis sa Canada, ang mga kasama natin dyan sa mga Mabitakenyos. Ate Mary, Ate Delia, Ate Celia, Ate Elia, Ate Kuya Ray, Kuya Eson, kamusta kayo? Mga Mabitakenyos dyan. Ate Beth, ayan. Sa Japan, ang ating kaagapay, sila mag-asawang Ferdy and Ging Katabay. Good evening sa inyo. Happy listening sa Tokyo, Japan. Si Ate Karen Damian, si Ate Malin Damian sa Tokyo Baptist Church. Hello, magandang gabi sa inyo. At syempre, dito naman locally, kasama natin sa mga fellowship sa Board of Investment, si Director Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, Dave Cruz. At sa Department of Trade and Industry, si Ate Dolly Jacob, Doris Caparos, Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, Ate Gina Go, Wilma Makalalang, si Direk Lilia Salonga, at si Direk Malu Mediran. Good evening, happy listening sa inyong lahat. Nako, Doc Adrian, baka meron kang mga fans club na gustong ihabol dyan sa iyong pagbate, yung mga katropa natin na kasama sa Victory, or you can... Yes, tama. Batiin natin ang ating, kanina binati ko yung aking family, ngayon naman is yung church family or church community from Victory, at especially sa Victory Katipunan, ng ating mga pastors at ang mga may bahay, at pati na rin yung mga staff natin. Hello po sa inyong lahat. At batiin na rin natin. Parang pagod na pagod ka, Coach. O relax na relax. Yeah, basta ikaw kasama ko, nare-relax ako. Okay. At pati na rin yung family natin sa Philippine Association of Christian Counselors. Yes. Sabi mo nga, Coach, kanina yung sa PhilAct na website natin, philacc.org. Yung gustong maging membro o magtumulong mag-serve through counseling, or parang at least makatulong din sa mga taong bimpiyang pinagdadaanan, maaari din po kayong mag-member through our website, PhilAct or philacc.org. Yan. philacc.org. Yan, sa PhilAct.org. Ang aming kasama si Ate Adrian. Diyan sa PACC, tayo ay naninilbihan sa counseling. Yan, professional counseling sa PACC. Yan, mga katropa natin dyan. Si Ma'am Jane, si Ate Una, si President Joy Laberinto. Yan, kasama din dyan si Pastor Mike. Tsaka ikaw. Yes. Ate Zilla, kamusta na? Ate Zilla Herrera. Ayan. Sino pa ba mga kasama na dyan ngayon? Hindi ko na ma-update eh. Anyway, yan, kasama, magandang gabi sa inyo. Yan, greetings. Yeah. Well, mga kaagapay, tuloy tayo sa ating mga katanungan, At kayo, mga kaagapay, pakinggan nyo to. Ito naman yung kwento ng isa nating listener. Sabi niya, okay, feeling guilty po ako kasi parang di ko naabot ang standard at expectation ng pagiging isang mabuting ama. Dahil hindi po ako makapag-provide ngayon sa family ko dahil wala akong trabaho due to health reason. Ano po may papayo niyo sa nararamdaman mo? Ay, alam mo, naranasan ko to noon. Wala akong trabaho, may sakit ako, tapos bedridden ako, mga 1.5 years. Ang hirap ng pakiramdam talaga. Parang awang-awa ako sa sarili ko, awang-awa ako sa asawa ko. Wala akong ma-provide, wala akong maiambag, talagang walang-wala. And I think maraming mga tao ang gano'n, lalo na doon sa mga iba't ibang sitwasyon na walang trabaho. Dahil ang hirap magkaroon ng trabaho ngayon, minsan may mga difficulties sa trabaho. At nahihirapan ating mga kaagapay. Ate Adrian, Doc Adrian,
how does it feel? Yan, siguro may explain mo to. Kung ang asawa ay walang trabaho, what's it like and what do you think should be thought about that? Wow, grabe. Coach, totoong-totoo nga yan, lalo na nagdaan tayo ng pandemic. Tapos, so Oo. na-imagine ko tong kaagapay natin. Nagsasabi siya na nalulungkot siya, nafe-feeling niya yung guilt, Oo. nararamdaman niya yung guilt. Yung wala na nga siyang, sabi mo nga kanina, Coach, no, parang ambag, di ba? Oo. Tapos, may health issue pa siya. May health concern pa siya. So talagang napakalungkot at napakabigat nung kanyang Oo, pinagdadaanan. mabigat sa lalaki yun. Yes, lalo na sa Grabe. lalaki, di ba, Coach, no, na ikaw yung inaasahan ng pamilya na mag-provide or mag-support dun sa family. Mm-mm. So, gusto nating i-remind itong ating kaagapay na mahalaga yung kanyang support na material o financial. Mm-mm. Pero hindi lamang yun yung support na maaari niyang ibigay sa kanyang pamilya. Oo. So kung talagang hinag-iintay pa ng pagkakataon o ng opportunity na hanap ng trabaho, maaari pa rin naman siyang mag-focus. Oo. Tama ba? Finocus mo ba to, Coach, yung panahon mo doon din sa iyong ibang role sa pamilya tulad Oo. ng pagbigay ng iyong pagmamahal o suporta kung yung kanyang asawa, kanyang may bahay ang mayroong trabaho ngayon, o yung pagiging nagbibigay ng direksyon sa kanyang pamilya, ito hindi masusukat, di ba? Oo. Matigit man yung kanyang role bilang provider temporarily, pero yung bilang ikaw yung tatay, ikaw yung nagbibigay ng direksyon, ikaw yung nagbibigay ng values dun sa pamilya is hindi pa rin ito matutumbasan. So, totoo mang nafe-feel niya yung guilt or Mm-mm. kalungkutan, maari niya pa rin gamitin na kumbaga hindi nawawala ng pag-asa na Oo. wala na akong silbi kasi marami pa akong ibang role na ginagampanan sa ating pamilya. Definitely. Alam mo, ate, Adrian, ate, nung time na Yes, kuya. nagkasakit ako, wala akong trabaho, si wifey ang nagtatrabaho, siya nagpo-provide sa amin. Talagang babang-baba ako. Ang ginawa ko, para makatulong, edi ako yung tagapatay ng ilaw. Kahit na may sakit ako, ako yung naglalaba. Ako namamalansya nung damit niya, parang pampasok. Hindi naman ako pumapasok, pero at least dapat may taga-plansya nung kanyang damit. So, marunong mamalansya. Wag mahihiya na kahit na pambabaeng trabaho yun, hindi naman masama, hindi naman krimen. Yes. Hindi maglaban ng laban ng mga damit, lahat, plancha, ako na rin yung taga-pamalengke, yung lahat ng yung linis, laba, luto, Luto. lengke, Lengke. lengke, tsaka lancha, ayan. Tsaka ayan. So, labing-labing, ayan. Kahit na ba hindi ako healthy, pero minamassage ko siya sa gabi para naman relax siya, ganun. Wala akong ambag, pero yung malaman niya na importante siya, hindi siya nakakalimutan, yung health niya, yun. Kapag meron din naman siya mga pangailangan, aabutan ng tubig, bibigyan siya ng kailangan. Yun, merong parte noong samahan sa mag-asawa. I'm sure na-encounter mo to, Doc Adrian, na may times na hindi at best yung asawa mo. Siguro dapat marinig ng ating listeners. Paano inuunawa ng babae na asawa yung ganong sitwasyon? How do you deal? How do you look at it? What is your healthy perspective on that? Yan na kunyari ako naman bilang asawang babae, nakikita ko yung asawa ko is hindi niya wala siyang work, tama ba, Coach Philo? Oo. Yeah. Ang sa akin is nadudurog yung puso ko na makita yung asawa ko na hindi niya magawa yung kumbaga na-frustrate siya, may gusto siyang magsilbi sa kanyang pamilya, magsilbi sa akin, tapos hindi niya nagagawa. Nadudurog din yung puso ko para sa kanya. Pero katulad ng pinakita mo, Coach Philo, sa akin is hindi ko nakikita na less of a husband or less of a head of a family yung kanyang kakulangan ng work at that point, because yung partner ko siya sa buhay bilang aking emotional support, bilang leader ko na spiritual, yun ang mga bagay na I think hindi man pinakamahalaga pero mahalaga, equally important
para sa akin. At coach, gusto ko din idagdag na kasi yung nararamdaman ko yung guilt ng ating kaagapay na parang lumong-lumo na siya dahil hindi siya makapag-provide is parang guilty na siya. Gusto ko rin ipaalala sa ating mga kaagapay, hindi lang dito sa nagsulat sa atin na ito na ang ating halaga ay hindi lang nakasalalay dun sa mga nagagawa natin o yung napoproduce natin, na ipoprovide natin. Yung ating pagiging tao bilang nilikha ng Panginoon is mahalaga on its own. Yeah. Sabi nga, Coach Philo, di ba sa Mateo 6:26 na yung mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik, hindi sila gumagapas, meaning wala silang work na ginagawa, wala silang responsibility na ginagawa. Hindi sila nagtitipon sa mga kamalig, gayon pa man pinapakain sila ng inyong Ama na sa langit. At ang biglang, ito yung pinaka-line na gustong-gusto ko, hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? So yung halaga natin is not by what we do, while that is important and that's the desire of a father and a head of a family to provide, but that's not the measure of our significance or our worth. But it's we being created by God, created ng Panginoon. Oo, mahalaga ka pa rin naman kahit na hindi ka nakakapagtrabaho o meron kang sakit. Mahalaga ka pa rin. At yun yung masarap sa samahan ng mag-asawa, no? Alam mo yung halaga ng tao, plain. May trabaho, wala. Siya'y tao, pinakasalan, minamahal. Buti nga na andyan ka, kung wala ka, saan yung pag-ibig, saan yung relationship. And there's a relationship that works. Yan. Ayun, yan mo. And I'm sure makakabawi itong taong ito kahit na may sakit siya. I'm sure darating yung time na mayroong paraan, gagaling, magiging mahusay siya sa kung ano man yung kanyang skill at magkakaroon siya opportunity dahil hindi ka maaaring ganyan lang palagi. No, definitely not. Yes. Definitely not. Ayun, I'm sure. Ayun. Ako, alalahanin mo yan, kuya. Huwag kang mag-alala, okay? Pag-pray ka namin. Amen. Ito, ipapanalangin natin ang ating kapatid. Ito, church naman. Ito sabi niya. Active po ako sa church namin. Pero nito lang po, may nakatampuhan ako. Nasaktan po ako sa sinabi niya sa akin. Kaya po umiwas ako sa kanya. Maging sa ministry and Bible study group na kinabibilangan namin ay umiwas ako. Hindi po payapa puso ko sa naging aksyon ko dahil may mga nadamay. Gusto ko po itong maayos. Payuhan niyo po ako. Ay, siguro umiwas siya, lumayo siya, hindi na siya umattend ng ministry, hindi na umattend ng Bible study. Lumayo talaga. Naku, dahil may nakaaway. Naku, ang daming ganito. Mga kapatid. Coach, tama ka. Madaming ang ganito ngayon. At saka, actually, Coach Pilo, gusto ko rin na i-commend in a way itong ating kaagapay na ang hirap nung nagkasakitan na sila. Pero dun sa sulat niya, sabi niya, gusto niya pa rin gusto niyang ayusin, 'di ba? Gusto niyang ayusin yung sitwasyon. Ayan. So, purihin ng Panginoon na gusto niya pa rin ng ating kapatid na ayusin yung kanyang sitwasyon. So, yung mga ibang mga naiisip ko na maaring consider niya na payo na unang-una is bago siya gumawa ng kahit anumang hakbang is ipanalangin ang sitwasyon. And pag pinalangin sa Panginoon is yung dalhin niya sa Panginoon yung sakit, yung galit, yung sama ng loob, humingi siya ng gabay upang magkaroon din siya ng tamang pag-iisip ba o yung tamang direksyon kung ano yung gusto niyang mangyari. Kasi at least hindi siya susugod agad, kundi madil muna niya yung unang madil niya yung kanyang pinagdadaanan. Yung sama ng loob. Correct, 'di ba? Kasi kung alam natin bilang counselor, Coach Pilo, na kapag may nararamdaman tayo, dinadamdam tayo, tapos sumugod lang tayo basta, kung para ang goal natin is makipag-ayos, minsan yung sarili nating sugat lalabas din siya agad kung hindi natin unang binigyan ng lunas o binigyan ng atensyon. So yun na kung naiisip, Coach Pilo. Oo, alam mo, na isa rin siguro sa bagay na pwede natin gawin, yung tibay ng loob. Kasi alam mo, pagka babalik ka sa Bible study o kaya babalik ka sa ministry, at papakita mo hindi na iyon ang mahalaga, hindi na yung away ang mahalaga, babalik ka na doon, makikitungo ka ng maayos. Medyo mahirap-hirap yun, pero tibay ng loob talaga. Minsan, mapapansin nyo na gusto rin naman ng Panginoon na makipagbalikan tayo,
na hindi na mahalaga hindi na magiging issue, yung malaking issue ay yung hidwaan, yung conflict. Kasi ang hirap. Lalo pa kung kasama mo sa bahay, tulad ito, yung isang listener natin, ang sabi niya, paano po kaya pakikisamahan ng kapatid ko na bigla na lang hindi iimik ng ilang araw without any clue kung anong ginawa mong mali? Magkasama po kami sa bahay at ilang beses niya po yung ginagawa na sa akin. Minsan, pati nga mga anak ko, pati yung mga bata, sinusungitan niya. O, di ba? O, siguro nararamdaman niya na kung hindi ka nakakapag-reach out, talagang ang hirap ng sitwasyon. Parang hindi ka nagpapansinan. Pero alam mo, meron akong, natutuwa ako sa wife ko. No? Yung wife ko, meron siyang magandang habit. Hi, Doris. Hi, honey. Nice, Miss Doris. Alam mo yun, merong isang tao na galit sa amin, hindi kami papansinin. As in, kapag kunwari, dadaan kami sa koridor. Pagka doon sa kabilang dulo, dadaan siya, nakita niya kami na masasalubong kami. Aba, iiwas, lalayo, pupunta sa ibang koridor para doon. Ganon katindi, no? Ngayon, meron mga taong ganon na talagang super, super iwas. Pero ang ginagawa ng wife ko, binabati niya, hello, hi, kamusta ka na? Smile, all smiles, mga ganon. Kahit na ganon yung attitude, kahit suklian na hindi maganda, hello, smile, magiging, yung para bang maganda pa rin yung amor, maganda pa rin yung pakitungo. Oh, kumain ka na ba? Ito, meron kaming may dala kaming pagkain. Oo, operan pa rin, binibigyan pa rin ng regalo kapag Pasko, binibigyan pa rin ng mga pagka may okasyon, gano'n. Birthday niya, binabati pa rin namin, kahit hindi welcome. Pero, totoo yung sinabi ng Bible. Pagka merong gumagawa ng masama sa'yo, suklian mo mabuti. Para kang naglalagay ng uling sa ibabaw ng ulo niya, gano'n, parang umiimain. Pero effective siya dahil kasi nababawasan yung tension, nababawasan yung difficulty. So, pwede ka na makisalamuha uli sa dati mong ministry, sa dati mong Bible study. Dahil kasi, kung meron siyang gagawin na masama, wala ka namang ginawang masama. Makikita yung reasonableness. Hindi na reasonable kung magagalit siya. Mama, what do you think? Yeah, nag-agree ako doon. Ang ganda ng ginawa ni Miss Doris, na nagpakita pa rin siya ng mga good things, nag-extend siya ng kindness, ng graciousness, and ng grace dun sa person na nabanggit mo. I agree with that na kung sa sarili niya, na-deal niya yung kanyang nasaktan siya, at tapos kaya na niyang lumapit at lumapit ng may pagkukumbaba, na naniniwala ako katulad ng sinasabi niyo, Coach Philo, na ang Panginoon ang gagawa din ng paraan upang magkaayos sila. At ang ganda rin ng sinabi mo, Coach Philo, na huwag niyang hayaan na yun ang makabalakid sa kanyang paglilingkod sa church. Yung pagkoconnect niya dun sa mga iba pang kasama niya sa simbahan, pagkoconnect niya dun sa ministry, na dahil dito sa hindi pagkakaunawaan dito sa isang kapatid. And actually, Coach, naku-curious din ako, na ano yung punot bunga nung kanilang, kasi hindi niya naikwento kung anong sinabi at nagawa. Baka sulit or worth na bigyan ng pagkakataon na maklarify iyon, at kung talagang hindi talaga mapagkakasunduan. Yung iba, Coach Philo, ang ginagawa is nagsasama ng ibang member from church. Yeah, which is also biblical. Yes, na matulungan sila na i-resolve kung ano man yung hindi pagkakaintindihan. Kasi maaring personal or personality or sistema. Maaring sistema sa isang grupo, or may hindi lang malinaw na yung ibang tao pala yung may kinalaman. So maganda na mabigyan ng pagkakataon na maayos. At kung hindi pa rin is, Coach Philo, marami pa tayong mga pwedeng ibang gawin upang maayos, or at least mapanatili yung kapayapaan na meron sila ngayon. Yeah. Wow, totoo yan. Makakatulong minsan merong taong kaagapay mo yung sasama. Pero syempre, ayaw natin ng kakampi. Hindi kakampi ang hanapin mo. Hanapin mo yung syempre, mas may edad sa inyo at mas makakapagtulong sa magkapanig kayo. That is something very useful, very important. Sa Pilipino kasi,
mahilig tayo sa chismis to. Chismis doon. Hindi na nare-resolve ba? Pinag-uusapan na lang pero hindi nare-resolve. Ako, kawawa naman. Pero wag kayo mag-alala. May paraan yan. Ayan. Yes. Courage talaga. Yes. Meron din tayong meron tayong type of counseling na ginagamit upang ipagtugni or ipag-ayos yung mga Yes. tao na nagkakaroon ng conflict. Hindi ba, Yan. Yan. Ako, tatanong ko mamaya kung paano yung contact sa inyo, ano? Pero one last question right here. Sabi, good evening po. I have a friend na lesbian. At naniniwala siya na ipinanganak talaga siyang ganun. At wala makakapagbago sa kanya. Tanong lang po ako ng payo kung paano ang pwede kong gawin para makapag-minister sa mga kaibigan na may ganong sitwasyon. Mga lesbian, mga LGBT, Okay. Ito, ang isang major concern dyan talaga is a relationship problem, Marami sa ating mga kaibigan na nasa LGBT, hindi to masyado nababanggit. Pero sila yung mga pinakamatataas na suicide rate din. Diyan, from among the LGBTQ. Sila rin yung mayroong mga major problems sa relationship. Sobrang grabe. So I'm sure from there may makukuha kayo. Doc Adrian, ano kaya magandang ibigay na payo dito? I agree nga, Coach Philoy. Sabi niyo na mataas yung kanilang suicidal rates. Ibig sabihin, maaring gumugulo sa kanilang isipan o marami silang pinagdadaanan. So yung maipapayo natin dito sa ating kaagapay is yung gusto niya makaminister, meaning makapagbigay ng pagmamahal, habag, katotohanan, hindi ba? Na magpakita ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. 'Di ba? Usually ang iniisip natin is iniisip agad natin na baka may problema itong pinagdadaanan. Paano ko isosolve yung problema niya? Maaring alamin muna natin ano ba yung pinagdadaanan, ano ba yung mga nahihirapan yung kanyang kaibigan o ano ba yung mga pangangailangan ng kaibigan niya. At para ito sa mga kaibigan natin na lesbian o kahit hindi man, kahit kaninong klase ng tao na gusto natin mag-minister sa kanila, pero alamin muna natin ano ba yung need, ano ba yung help that they need. So yun yung pagpapakita natin ng tunay na malasakit, na may interest talaga tayo muna na maintindihan o pakinggan yung kanilang damdamin. Hayaan natin na sila yung magbahagi ng karanasan sa atin, na ang goal natin is hindi naman agad, or actually hindi totally ipakita sa kanila kung ano yung need nila. Di ba tayo pa yung pagpilita, ito yung kailangan mo, ito yung mali mo, or ito yung dapat mong gawin. Pero gusto nating malaman, how are they seeing things from their perspective? At kung dumating yung pagkakataon na mag-open up nga sila sa atin, sila mismo yung magtanong sa atin tungkol sa mga maaring pananaw natin o anong tulong yung kailangan nila, then doon tayo maaring makakabuti na yun yung magandang timing na makapasok tayo sa gusto nating tulong sa kanila. At this time, hindi sa kung ano yung naiisip natin o imagine natin na pangangailangan nila, pero kung ano talaga yung kinakailangan nilang na pwede tayong pumasok sa kanilang buhay. Ano sa palagay mo, Coach? Oo, natutuwa ako doon. Kasi ang approach doon talaga is you help the person how to be a better person. Tutulungan natin. Pero hindi mo naman isasalaksak sa kanila. Hindi mo ipupwersa sa mga tao. You become a friend dahil kasi ang hindi natin maipapakita yung kabutihan ng disenyo ng Diyos sa atin kung tayo mismo hindi naman tayo kaibigan. Ang hirap, no? Medyo sensitive talaga. Pero kung magiging kaibigan ka sa isang tao, malaman niya rin na hindi ka agree doon sa kanyang pananaw, pero agree ka na maging kaibigan. Agree ka na maging kasama kapag may nagkaroon ng problema. Kasi ganun yun ang sistema dito is meron laging problemang kaakibat ang pagkakaroon ng problem sa LGBT. Meron silang problem doon. Hindi lang nila nababanggit ito kasi it's a sensitive issue. And then, nagiging open lang sila kapag katiwa-tiwala yung kakausapin. Naghahanap sila ng pagtanggap, yung tatanggapin sila na ganun. Pero, alam nila, lalo kung nasa church,
Alam nila na hindi ikaw talaga yung tunay na tatanggap. Pero malaman lang nila na the best that you have indented for that person is to be the best person that that person could be. Ayun. Yung maging open sa discovery. Parang, kasi nga may problema sa relationship eh. Pagka may problema ka sa relationship, hindi ka bukas dun sa opinion ng iba. Sarili mo lang ang iyong opinion na pinaniniwalaan, pinaninindigan. This is the common problem dahil they believe in what they have for themselves. Pero when it comes to believing in someone else, hindi sila bukas doon. Kaya nagkakaroon ng relationship problem sa mga tao. Antayin mo yon, darating yon. Dahil matidiscover ng isang tao na hindi sila bukas doon sa iba pang posibilidad na pwede mangyari sa kanilang buhay. What if posible need naman pala yung kagustuhan ng Diyos sa buhay nila? Total, napapaklose naman sila sa iyo at napapaklose na rin sila sa Lord. Baka may ibang posibilidad pa sa buhay nila. Hindi lang sila open dahil feeling nila na judge sila. Pero kung di ka naman ginajudge, they can probably be open for the possibility that there's something else. There's a better way to be a person. Yeah, nag-agree ako, Coach. Tsaka katulad ng Panginoon sa atin, sa ating sariling buhay, hindi ba, na naging patient ang Panginoon sa atin. Yeah. Marami tayong mga pinagdadaanan na nung nagsisimula rin tayo sa pagkakilala sa Panginoon is hindi natin nakikita yung ating mga ways, yung how we are doing things in our own ways. So naging ang Panginoon is naging patient sa atin. At Coach, ang ganda nung sinabi mo kanina na yung it's a relational issue, a relational concern, it's a connection issue na at pag sinasabi nating relationship, mahaba-habang usapan ito, hindi ba? Oo. Na taon ang binibilang. Yung lalim ng ating pagsasama is nagpe-pave the way nung lalim nung maari nating ipag-share na kuro-kuro, paniniwala, at even yung mga nararamdaman, di ba? So kung mababaw lang yung relasyon natin sa mga kaibigan natin, hindi natin ma-expect na we can open up or they can open up to us. So ang encouragement natin dito sa ating kaagapay is that ang nararamdaman mong habag para sa iyong kaibigan is nagmumula sa Panginoon. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng grace at ng wisdom at ng tamang pagkakataon upang magkaroon ka ng pagkakataon upang makapag-minister. At ang isa pa nating encouragement is that maging handa tayo, maging handa ka, kaagapay, sa pangmatagalang paglalakbay. Yun, ako, you'll be a good friend. Oh, may ganitong case. Talagang you have to be a good friend. Alam mo yung boundaries mo, lalaki, ako lalaki. Siya gusto niya maging hindi lalaki. Pero lalaki siya, gano'n. You gotta be a friend. Ma-prioritize yung relationship dahil kasi yun yung talagang main issue. It's a relational problem na ma-encounter nila by being what that. But then later, at the right time, masasabi mo rin, there's a better way. There's a better way to be a person. Grabe. Tutuwa ako sa iyo, Doc Adrian. Pero alam mo, medyo malapit na tayo sa time natin. I would like to request you to please pray for our listeners right now para sila po ay karoon ng blessing at pagpapala mula sa Panginoon dito sa programang ito. I'll give you the mic. Go ahead, please. Yes. Salamat, Coach, sa pagkakataon na ito na maipanalangin yung ating mga kaagapay. Unahin na nating ipanalangin yung mga kaagapay natin na sumulat sa atin, dumulog sa atin ngayong gabi. Panginoon, pinapanalangin po namin sa inyo ang aming kapatid na nag-go through ng physical or health concerns. Lord, humiling po siya sa inyo ng hanap buhay at kagalingan. Nananalangin po kami para sa kanya na kayo po ang hihipo magta-touch ng kanyang body and kayo po magbibigay sa kanya ng trabaho, hanap buhay upang siya po ay makapag-provide sa kanyang family. Pinapanalangin din po namin ito pong aming kaagapay na ang kanya pong desire is makapag-minister sa kanyang kaibigan na lesbian at sa amin pong mga kaagapay na alam niyo po Lord yung desire ng mga puso namin na makapag-minister, makapag-serve at maibahagi po namin kayo sa kanila. Lord, salamat dahil bibigyan niyo po kami ng grace, ng patience,
at even wisdom on how to approach them, at makikita po nila sa aming mga buhay ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kabaitan, at ang inyo pong faithfulness, at sila po mismo ang magtatanong sa amin at magbibigay sa amin ng pagkakataon upang makilala po kayo. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo ang aming kapatid na siya po ay namumroblema para sa kanyang kapatid na may pagkakautang sa gambling. Lord, thank you dahil kayo po magbibigay ng wisdom sa kanya, kayo po magbibigay din sa kanya ng tulong na pinansyal upang matutustusan po yung kanilang pagkakautang, at kayo po ang magtuturo sa kanyang kapatid o paano po masosolusyonan ang kanila pong pagkakalulong sa gambling. At gayon din po ang aming kapatid na nakakaisip na wakasan yung kanyang buhay, magkakaroon ng suicidal thoughts sa kanyang matinding kalungkutan. Panginoon, kayo po ang Panginoon na umaaliw sa amin. You are our great comforter. Be with our kaagapay na ito. Sasamahan niyo po siya habang nagjo-journey po siya sa kanyang grieving season. Lord, salamat dahil siya po ay papalibutan niyo ng mga kaibigan, kapamilya, at even kasama sa church na makakapag-alaga sa kanya, makakaramay sa kanya sa panahon ng matinding kalungkutan. At gayon din po yung aming kaagapay na nagkakaroon din po siya ng issue doon sa kanyang kapatid na hindi po siya kinakausap. Lord, thank you dahil kayo po ang Panginoon na magbubuklod-buklod ng kanilang puso. Gayon din po ang aming kapatid na nagkaroon po ng nagpagtatampo sa kanyang kasama sa church, na nakaapekto ito sa kanyang pag-involve sa ministry. Lord, thank you that you are the head of your church. You will be the one to unite us as your children. You will unite the body of Christ. Ang mga makasama po namin sa pananambahan. Lord, thank you dahil kayo po ang gagawa ng paraan upang po kami ay makaayos at magkaroon po ng kapatawaran. Bagamat ito ay napakahirap, Lord, thank you dahil bibigyan niyo po kami ng mga puso at pag-iisip na magkakatagni-tagni dahil po sa pananampalataya namin sa inyo at bilang pagsunod sa inyo pong utos sa amin bilang inyong mga anak. Lord, pinapanalangan din po namin ang aming mga kaagapay na hindi po namin na-address yung kanilang concern ngayon, pero thank you, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ay magpapadala sa kanila ng mga kasama sa church at maging kasama sa kanilang pamilya na tutulong sa kanila. Pinapanalangin din po namin ang programa ng Heartline. Lord, salamat po dahil ginagamit niyo po ang programang ito upang makatulong sa aming mga kapatid na nangangailangan po ng payo, nangangailangan ng wisdom, nangangailangan din po ng mga karamay sa kanilang mga pinagdadaanan. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na kayo din po ang magtitibay sa aming programa. Tulungan niyo po ang mga supporters, financial supporters, and even prayer warriors ng programa na ito upang maging patuloy pa pong mapalawig yung programa na ito, makatulong po sa aming mga kababayan, lalo na po sa ngayon na panahon ng election, panahon ng kailangan namin ng wisdom, kailangan po namin ng inyong tulong sa aming bayan, kailangan po ng tulong ng aming mga magiging bagong pinuno at maging bagong pagsunod po namin sa aming mga bagong leaders or bagong elected leaders. Lord, we also pray for ang aming kapatid, ang aming leader na si Coach Philo. Tulungan niyo po siya, magkaroon po siya ng kalakasan ng katawan, patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom dahil marami po siyang ministry na umaasa po sa kanya, sa kanyang karunungan, sa kanyang compassion, sa kanyang passion. Salamat po dahil kayo rin po ang tumutulong sa kanya at nagbibigay sa kanya at kay Ate Doris ng kalakasan, provision, and wisdom sa kanila pong mga ministry, mga taong kanilang tinutulungan dito sa programa at sa kanila rin pong counseling ministry. Marami pong salamat, Panginoon, dahil nakakadulog po kami sa inyo. Malaya po kami nakakadulog sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus at sa kanyang ginawa sa krus. Malaya po kami makakalapit sa inyong throne of grace. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming mga samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much, mga kaagapay. Very inspiring. Gusto ko yung prayer na yon. I really am blessed. Thank you very much. Pero Doc, paano kung merong gustong mag-ano sa inyo, magpa-appointment? Paano kaya kayo makakontakt?
Yes, sana po ay makatulong tayo kung sino man ang gustong magpa-appointment. Maaari po kayong punta sa website na www.celacounselingph.com. Ayun. So spell out natin, Coach Pilo. So that's www.selah and then counseling, counselingph.com. Ayan, naku. Thank you very much. Doon sila pupunta sa website na yon. Tapos doon may pwede na mag-appointment. Ayan, ang galing. Ay, praise God. Meron siyang website na pwede niyo makontak si Doc Adrian. Naku, Doc Adrian, salamat ng marami sa inyo. I thank God and I praise God na naging kasama namin kayo. Dahil talagang busy-busy yan si Doc Adrian, pero andito siya. Ayan, sa PACC, galing pa yan doon, at sa iba-iba pang mga ministries, ang dami na ginagawa. Naku, pero habang tumatagal na nasa ministry, ayan, nagkakaroon ng maraming experience, and thank you for contributing your knowledge and wisdom right here dito sa Heartline, kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ito si Kuya Pilo at kasama ko si Adrian Gayataw. Dito sa Heartline 702 DCAS. Yes. Thank you. Thank you very much, Doc. And maraming salamat, Coach Pilo, sa pagkakataon nito na maging bahagi ng inyong programa at hopefully nakatulong po sa ating mga kaagapay. Absolutely. And I'll see you again soon. Salamat, Doc. Ingat po. And God bless. Bye-bye po. Thank you, Coach Pilo. At yan po mga kaibigan, dito sa Heartline Friday Night Edition, we're so happy to have you with us right here tonight. At syempre, pahabol na bate sa ating mga kasama kung nais po ng counseling at medical consultation, ang mga kasama kong mga doktor sa Back to the Bible. Ang Back to the Bible nandyan sa West Avenue at kasama ko mga doktor doon ay sila Dr. Ken Villanueva, ang cardiologist natin, Dr. Mir Nango, nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, psychiatry, Dr. Maria Luisa Acu, OB-GYN, Dr. Bernie Dimacali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jade Del Mundo, tsaka Dr. Love Del Mundo, mga ophthalmologist natin, and ang optometrist si Dr. Cynthia Del Mundo, si Dr. Geraldine Emperador, ang ating dermatologist, and Dr. Shirley Tomas, ang ating pediatrician, Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, and Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. Kasama ako doon sa appointment doon sa second floor ng Back to the Bible. At doon din kasama ako sa mga nagbibigay ng consultations in health and wellness, pati counseling services. Siyempre, kasama natin ang mga nurses sila Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Tayo ay patuloy na napapakinggan ng Heartline dito sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan AM Radio at napapakinggan sa Facebook at sa radyo. Tayo ay nasa Radio TV. At dahil nga sa inyong mga suporta, patuloy pong napapa-air ang programa ng Heartline dito sa FEBC. In case na gusto niyo pong mag-donate, pwede ho mag-donate sa FEBC/donate. FEBC.ph/donate. Ayun. At doon po ay makakatulong po kayo ng malaki sa mga pagbabiyaya na inyong ibibigay sa amin. Thank you very much for everyone who is listening to us. At syempre, hindi tayo makakapag-broadcast kung wala ang ating mga kasama sa agapay natin sa Bukawi Transmitter site. Si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano, pati si Engineer on Duty Chris Molina and JV Tabua, at ang ating PA in charge si Ate Kayla Escalante. Ayan, thank you very much mga kaagapay. See you again next week sa Heartline Friday Night. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo, patuloy na nagpe-pray at pagpalain tayong lahat sa ating gabi ngayong pagpalain sa bawat isa sa atin. God bless. Take care and have a wonderful night. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. God bless. Somewhere
kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.